It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program kung saan nag-iimbita po kami ng mga local business owners, Albayana business owners na magkwento po sa ating lahat ng kanilang journey sa pagninegosyo. Kasi sa paraan pong ito, gusto naming patunayan sa inyong lahat that Albay can also be an entrepreneurial hub of excellence and that we can also be the most preferred investment area not only here in the region pero sa buong bansa sana and who knows internationally pa. This program is being brought to you by the Ledipo office and I'm Jamie Florence Estrada Ribaya, your Ledipo officer. And this is brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved governor Baby Glenda Ongbongao. We are also being helped and supported by the department head of the Provincial Information Office of Albay, Attorney Mary Lou Duca Castillo. Siyempre po, bago ko ipakilala sa inyo ang aming guest sa umagang ito, gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision at kung ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pala ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat and welcome to the 100th episode of the Ledipo Business Hour. Very special po ang aming episode for today kasi na-complete na namin yung first 100 guests namin and sila po ang aming bisita. Siyempre, part po ng Women's Month celebration. Isa na naman pong babaeng negosyante ang ipapakilala namin sa inyo. Very empowered. And sabi nga po ni Governor Glenda Bongao, hindi po namin sineselebrate ang Women's Month para lang ipakita na mas magaling kaming mga babae kaysa sa mga kalalakihan, kundi gusto lamang namin patunayan na hindi kami babae lang, kundi mga babae kami na may maitutulong sa mga kalalakihan upang mapaunlad ang ekonomiya sa loob ng bahay, maging sa labas, di ba? Yes. Makakatulong kami, magiging partners kami ng kalalakihan para mapaunlad ang buhay nating lahat. Ayan. So, friends and family, join me in welcoming po our guest for today, Ma'am Ann Villaflores and Sir James Villaflores, owners of 1025 or 1025 Republic Cafe. Alin po ba yung tama doon? Both. Both. Ayan. Okay. So, Either pwede way. silang sabihin 1025 Republic Cafe or 1025 Republic Cafe. Cafe. Bakit ko po tinanong pa sila? Kasi dito po sa program namin, wala pong script dito. Parang everything is impromptu, live na live. And hindi ko rin po sila kinakausap before the program para maging mga natural ang aming mga responses sa
pag-uusap namin dito sa program. Ayan. So, good morning po again and welcome to the program, Ma'am and Sir. 1025 Republic Cafe. Parang napaka-social. Saan po ba nanggaling itong name ng cafe ninyo? Ang 1025 Republic Cafe po is not just a business name, no. Ang 1025 has a more personal significance sa amin. Kasi may two elements na components itong business name namin, no. Ang 1025, it represents our wedding anniversary, our wedding date. October 25. October 25. Ayan. And then? So, this marks the beginning of our journey. Yes. As husband and wife. Yes. Ayun. And Okay. ang Republic naman represents the people. Only that yung Republic sana, ang spelling gusto namin is Republic with a K. Okay. And just to give it a parang appeal ba? Appeal. Only that DTI is not permitting us to use that, no. I think may nakagamit na. So we ended up with the Republic with a QUE. With a QUE, Yeah, with the it's working social naman. factor. Diba? Okay. Republic. So, cafe. Kape ang ino-offer natin dito at kung ano-ano pa. Kailan po nagsimula itong business na ito? We opened last September 8th. The birthday Last year? of Mama Mary. Yes. Wow! Parang soft opening. Soft opening. Okay. So, ito ay sa Zone 2, Matagbak, Tabaco, Albay. Napakalayo ng kanilang pinanggalingan para maging guest natin sa araw na ito. So, thank you so much po sa inyo. And silang dalawa pa talaga ang nandito. Ibig sabihin, iniwan nila saglit ang kanilang business. Actually, So, he came nakakatuwa. I came from Manila. Wow! He went home for this. Wow! Oh my God! Isa pong pleasure para sa amin ito. Ayan, maraming salamat at sana na-pressure tuloy akong galingan ng pag-host. Kasi grabe, lumipad pa si Sir para maging host. Okay, so I'll do my best po. Ayan. So, September. So, months, baby pa ang Yes. business. Opo. Okay. So, tell us about your background po. Kayo po ba ay mga nag-take ng business courses or ano po yung... Professionally, wala po kaming knowledge about business, no? But of course, putting up the business, we have to have knowledge on it. Yes. You cannot just dive into the business na wala kang alam. So, we invested on trainings and seminars. Ako, nag-train ako for bread and pastry, for Saan Cafe po? 101. It was yung project po ni DTI po? Sa Tabaco? Pia Cayetano. Dito po. Pia yes. Cayetano. Through si JP Lee. Councilor TESDA. JP Lee. So, Opo. nag-announce sila na merong bread and pastry Through training. the TESDA. And then, through TESDA, and you took advantage of I it. took advantage of it. And then, we also invested on trainings for Cafe 101 and barista training sa Manila. I So, see. I had 2 trainings for that po. Nag-invest talaga. Yes. You paid po for We these paid for trainings. that. I see. Okay. So, ikaw talaga po ang nagsimula nitong negosyong ito. Basically, kaming dalawa. Kasi we are partners in everything. Ayan. Ako lang yung parang, kasi he supports naman whatever yung aking gusto or ano yung plans. I see. Okay. So, sino po sa inyong dalawa ang mahilig sa kape? Ako Siya. talaga. Oo. Yeah. Kasi di ba, sabi nga nila, if you plan to open a business, think of something that you're passionate about or Yes. something that you love. So, si Yeah. Sir po pala yun, mahilig sa kape. Mahilig sa kape, but she is more inclined on doing yung mga pastries kasi. Mahilig siyang mag-bake magluto, naman, mag-bake and all. magluto. So, kinumbine na yung Kinumbine kagustuhan natin, yeah. sa kape and yung baking, Yung baking passion and, for baking and cooking. Ayan, What's ang galing. amazing about that, if I may add, no, he's the one who loves coffee. No? Ako talaga, but I love going to cafes. But I don't really order Coffee. coffee-based na mga drinks. So, just for conversation. Yes. When I went to the training,
doon ko na appreciate ang kape. So doon ko na natutunan kung ano ang lasa ng kape, iba-ibang klase ng kape, Yung amoy ng kape. Yes. So doon ko na appreciate ang kape. And now I am a coffee lover. Ayan. Na-convert si ma'am. Naging coffee lover bigla dahil dun sa training. Ayan. So, yung pagkakape, di ba, marami itong nabubuksan na kung ano-anong bagay, di ba? Yung nag-uumpisa, kape tayo. Ang layo na nang nararating. So, bakit po of all businesses na pwede ninyong buksan, bakit ito ang napili ninyo? Aside from, of course, coffee lovers si Sir. Well, when we started doing business kasi, marami na rin kaming mga businesses na inumpisahan. But it's always evolving into the food industry. And eventually kasi sa talagang we fell in love on yung the business of cafe. Kasi parang masyado siyang versatile. Pwede mo siyang gawing may food ka, may coffee, and we love, bringing our things to people also, 'di ba? Yung passion what you niya can sa offer. yes. So doon kami nagsimula eh. So we started, meron kaming mga water refilling station. May yung ganun na mga kami mga bago pa. previous businesses namin. But talaga dito nakita namin na yung gusto namin pareho, pwede namin ilagay sa isang negosyo. I see. Diba? Oo. So, to name some of the businesses that you opened, water refilling station, nag-exist pa po ba siya hanggang ngayon? Yes, Yes. but it's Okay. managed by my sister. I see. Ano pa pong ibang business venture ang sinubukan ninyo aside from this? Nagkaroon kami ng party shop business. Events and party shops. Pumasok na kami. Mahilig ka rin po sa kuti-kuti. Siya rin ang doon. Siya rin Arts and crafts. Talagang. So, she designs yung mga parang mga balloons and all mga decor sa events. And Grabe, ang sipag ni ma'am. Ang daming talent. So, ginagawa pa rin po ninyo yun ngayon? Actually, during the pandemic, nag-stop po kami because Pinagbawal. syempre, pinagbawal yung mga events until nung after the pandemic, yun na nagkaroon na kami ng another idea of putting up na this cafe. I see. But we are also planning to reopen the other. kasi pwede siyang i-combine. I-combine, tama. Pwede Pag siyang may i-combine. ng events. Okay. Right. So, ngayon po, may physical, nung nag-open kayo last September, meron na po talaga kayong physical store or cafe mismo. Yes. Ito po ba'y owned ninyo or rented? Or Owned namin. Initially po, we wanted to put it up sana doon sa, kasi meron yung party shop ko, it's located at the heart of the city. Talagang just beside the St. John the Baptist Church. So talagang nandun yung foot traffic and so hindi mo na kailangan mag-advertise. Tama. Kaya lang for personal reason hindi siya nag-materialize doon. So we had a space doon sa residential mismo namin sa Matagbak. It's actually our garage. So we turned it into the cafe. Nice. Okay. So that's where we are located now. Ayun. Subok muna. Kumbaga, itong space natin dito, gawin nating cafe. Hanggang sa... Right. Well, technically kasi there are a couple of things that why we decided. Given na kasi syempre siya lang ang nag-aasikaso din sa mga bata, it would be logistically better na sa bahay tapos very convenient, malapit. Similarly, kasi yung space, mas nakita namin na mas fit yung space dun sa bahay. Patungkol dun sa kung paano namin gustong i-frame yung cafe, yung image ng cafe. Kasi very very homey, Yes. personal, relaxing. So iba kasi pag nandun ka sa sentro, 'di ba? Parang very busy yung parang kasi we Parang wanted pick and go lang. parang hindi siya ganun ka relaxing yung ambience. So we decided to put it into residence. Oo nga naman. Pag sa bahay, nasa bahay ka lang din nagkakap. Also, for practical reason din,
you don't pay the rent. Yes, exactly. Isa ba yun? Very important na hindi nagbabayad ng rent. Malaking bagay po yun. Kahit ako nung nagnegosyo, nung nag-umpisa nang nagpaupa, oh my God, ayoko na. Malaki talaga ang nagiging effect sa business. So, maganda po yun, no? Hindi nasa-sacrifice yung inyong responsibilities bilang ina kasi nandun lang yung negosyo. Madali mong maasikaso. At the same time, yung bahay na babantayan din. Ayun, yung pala yung idea. So, 1025 Republic Cafe. Ayun. So, sa Tabaco, ito matatagpuan. Ayan. So, isa pa lang po ba ang ating branch? Yes. Ito pa lang Ito po. pa lang po. Ayan. Baby pa. Oo, kumbaga. Pero for sure, pag tumagal pa, magkakaroon na ng branches ito. Ayan. So, si ma'am, ikaw po ba lahat ang nag-oversee? Yes, opo. Nagmamanage? Si sir po, ano yung part doon sa business? I'm on the, bale, Financier. Sure. Di naman. Well, so anything administrative kasi, like paperworks, Yes. business Yes. permits and licenses and all. So yung mga yon kasi sa akin nakatoka. Though she's doing all the legwork, pero putting that together sa akin yan. Ayan, ang ganda ng partnership nila. May kanya-kanya silang nakatokang trabaho. Ayun. So, hindi naman po ba nagiging problem yung mag-asawa po na nasa iisang negosyo? I think it's more beneficial na maganda yung nandun kayong dalawa pareho nakatulong. Oo. Mas tawag doon. Well, ano siya may positive and negative but it's more of a positive. Kasi syempre yung negative side is you can always argue on things. Yes. Diba? That's the Buwelo, buwelo. Kasi oo. hindi mo iniisip na, uy, ibang tao yan. You will not hold back sa mga Yes, gusto mong exactly. sabihin. But oo. the good thing there is that you really brainstorm kung ano yung pinakamagandang gawin. I see. Ultimately, it turns out to be positive. Yun nga. So, and siguro sa amin dalawa, the good thing here is halos pareho kami ng gusto. Ayan. Kasi ever since naman, even dun sa mga, I think in all things kasi, hindi kami masyadong aggressive mag-decision sa mga bagay-bagay. Pinag-iisipan. And I think one of the fundamental key namin, especially on opening up a business, is we talk it over. Gusto nating magbukas ng ganito, gusto nating magnegosyo ng ganyan. Nangihingi pa kami ng signs. Pag hindi namin napapanaginipan, hindi kami tumutuloy. Kasi matagal na talaga namin tong gusto. And hindi namin inuumpisahan until parang comfortable na kami. Sabi namin, may signs ka na ba na mag-open na tayo nito? Sabi, napanaginipan mo na ba? Napanaginipan mo na ba? Yes. Ako rin, ganyan din po ako. Mahilig ako manghingi ng signs talaga. Nagpe-pray muna, no? Yes. I don't know if it's just because of our belief or faith or something. Pero kasi even anything like bahay, pag hindi namin napanaginipan or parang wala lang, napag-usapan lang namin, we don't really push that. Talagang kailangan mapanaginipan, no? May sign talaga May sa sign. panaginip, oo. And it happens all the time kasi. It happens so, all the and it time. works. So, yun yung- Nakakatuwa na pareho kayo naniniwala sa ganun, ano? Kasi kung hindi, magkukontrahan kayo lagi. Ano, porque di mo napapanaginipan? Wala pang sign, di pa natin uumpisahan, ganun, di ba? Pero yun nga, sabi po kasi ng iba, mahirap kapag pamilya mo o karelasyon mo yung sa negosyo kasi yung conflict nga daw kasi magkakaiba ng gusto. Pero sa inyo nakikita ko parang compatible kayo. Like you said, halos lahat ng bagay gusto ninyo pareho yung taste ninyo. Kaya hindi nagiging problem yung ganon. Nakakatuwa naman po. So, lagi nagko-consult. So, yun. Ang sekreto nila, open communication and then honest sila to give their opinion and then you talk it over, no? Parang and I think the pinag-uusapan. fundamental things there is you draw the line from the start that you handle operations, I'll handle this matter so that walang crossover. Tama. Kasi Respeto minsan, din sa ikaw yan, you have di to ba? do that, yeah. Parang ganon. Okay. So assignment mo yan. I trust you that you'll do your job well and I'll do mine na aayusin ko din yung sa akin. Ayun, yung pala yun. Ayan. So ngayon po, gaano kalaki itong space niyo? Ilang maximum na tao po ang kayang i-accommodate sa coffee shop niyo?
Sa loob, we have 30 seatings. And we have alfresco, mga 10 pa sa labas. Wow, ang laki nung area po ninyo. 30 and then 10, halos 40, no? Ang ganda. O, sino mag-iisip na garage lang yan? Dati nyo na, madam. Ang ganda nung pagkakadesign. So, air-conditioned area po ito? Yes. And then we have alfresco sa labas. Wow. So, sa design naman, nasabi mo kanina, siya rin yung nag-design na talaga ng loob. Okay. So, design ni ma'am, concept ni ma'am, tapos gusto niya homey lang na comfortable, relaxing ang ambience. White. So, Yes, nakaka-relax talaga. And then, meron pa sa labas and air-conditioned ito. Siyempre, sa init ng panahon ngayon, magkakape ka, di ba? Parang mas preferred talaga ng iba na air-conditioned yung area. Pero yung iba gusto rin naman na open. So you have both, which is maganda. Yeah, we have Wi-Fi because May yun ang Wi-Fi hinahanap din. ng mga tao. Yes. Of course, may Wi-Fi. Important. Paano naman yung mga pictures sa masarap na food namin ipopost kung walang Wi-Fi? Ay, at tingnan nyo naman ang pagkain. Ang ganda ng presentation, which is also very important sa food business. Yung presentation, yung dapat appealing ang mga pagkain at wala na akong masasabi. Ang ganda. So, ito ay bunga ng pag-aaral ni ma'am at pag-train ni ma'am. Kaya, ang ganda ng presentation ng food. So, ano po ang kaibahan ng Republic Cafe sa ibang mga coffee shops or coffee businesses na nag-i-exist na po? Ano yung ino-offer ninyo sa tao? Well, I think ang fundamental dun is we offer experience kasi. Since like what we've said, may personal touch talaga kami dun sa foods and services, especially the services, no? So we wanted the people to be very at home dun sa amin. So parang hindi siya yung typical na punta ka sa Starbucks, you have to fall in line, you have to do this and do that, ito yung norms and all. Sa amin, you have to be yourself kasi you need to be comfortable dun sa space namin. So, and we never compromise on quality of our products. I see. Okay. Sa totoo lang, di ba, nung first few months namin, parang nanglulumo kami kasi napakaraming wastage, kasi syempre, bago ka pa lang, hindi ka pa naman pupuntahan ng mga tao, you're experimenting on processes and all, napakataas ng standards pagdating sa quality. So, we don't want to compromise it kasi ultimately naman, we don't want, of course, value for money, di ba? We don't want na magbabayad ka tapos hindi ka na-satisfied. So, that's actually the reason why we really wanted to focus more on the quality and being it homey. Okay. And speaking of quality po, sir, how do you maintain the quality of your products? First and foremost, of course, siya. Diba? First and foremost siya kasi siya ay naka-station doon sa cafe. So, I think yun yung pinaka important that merong talagang personal na touch yung owner to maintain the quality of the foods na sinaserve namin. And actually, all our pastries, ako mismo ang gumagawa nun with the help of my staff. And sa kitchen and sa loob mismo ng cafe, ako lahat nag-oversee niyan to make sure that ang quality is being observed. Malaking bagay talaga yung malaking bagay kasi yung personal na siya mismo yung nagbe-bake ng mga products namin, especially yung mga pastries. Kasi yun talagang iisa yung standard talaga na nasusunod. So a lot of these things, 'di ba, yung parang iaasa mo sa mga tao. So over time kasi hindi na natin nakikita yung quality ng products. I see. So may quality control. Kung paano check nyo po talaga yung inyong, bago ninyo i-serve, you make sure na okay sa standards. Yes. Okay po. So, ano yung mga best sellers po nila? Actually, halos lahat naman moving ang products namin. Pasta, yung mga drinks namin. We also serve our all-day breakfast and yun, mabilis din yun.
cakes. Cheesecakes. People are coming back for our cheesecake. So, sabi nga nila, hindi naman sa pagmamayabang, mas masarap niya ito doon sa natikman ko doon sa isang ganito. So, it really gives me motivation na to improve, no? To maintain the quality. I see. So may mga cakes, may pasta, may mga cakes, pasta. breakfast meals. Yes. So parang nandun na yung lahat. Parang pagbukas pa lang ng coffee shop ninyo, pwede Yeah. na mag-breakfast. Yes. May lunch, may snacks. Kasi may pasta, heavy na rin po yun. Do you rice meal, sabi niyo po? Meron. Right. So, kompleto, hindi lang kape. Parang restaurant na rin talaga yung place ninyo po, ano? So, when, let's talk about the price range po. Like, for a typical breakfast, magkano po ba yung dapat na dala ko para ma-enjoy ko yung lugar ninyo? For a cup of coffee, yung black coffee for example, that's 80 to 90 pesos yung isang cup na yon. And then if you will... Not bad, not more than 100 pesos, ano? So, depending on the sizes, ang price namin. And then, if you will have naman yung cinnamon roll, for example, that's 65 pesos. Ang laki-laki na nun. Sabi nga ng customer namin, ang laki-laki pala nito. So, bagay it na can bagay be- sa kape it ang can cinnamon be- roll. Oo. Yes, it can be shared. Doon naman sa aming mga all-day breakfast, we serve yung mga Qatari breakfast. For example, yung may bacon, may sausage, fried rice, and that's around 200 pesos. I see, pero parang kumpleto na yun. Kumpleto Wala na ka yun. nang hahanapin. Okay. It's pretty much kasi we make sure that our pricing also is competitive, comparable with the other fast food nga, I would say. Minsan pag nag-fast food ka, 'di ba, mas mahal pa yung babayaran mo. Yes. I think we make it a point na hindi naman super pricey yung mga ano. And we give, the value for money. Yes. Value for money, Value which for is very important sa mga consumers. Yeah. Yung we get what we pay for or Yes. more, di ba? Sabi nga ni Sir, ang binibenta po dito sa Republic Cafe ay experience. Yes. So when we talk about that, hindi lang yung lugar, hindi lang yung sarap ng pagkain, overall. Kumbaga, mafe-feel mo na may personal touch, merong yung kagustuhan ninyo to offer yung quality service, nararamdaman. So, I think, ang gusto nyong mangyari is, pag lumabas sila ng Republic Cafe, satisfied and happy sila na ito yung dadalhin nila at magiging reason nila to keep on coming back. Yes. Diba? So, babalik at babalik sila sa inyo dahil sa experience na yon. So, meron din, di ba, hindi naman po perfect ang mga businesses, di ba? And kahit ginagawa naman natin ng tama yung ating work, meron pa rin namang mga minsan hindi satisfied clients. How important po ba sa inyo yung tinatawag na customer feedback? Very important sa amin yan. In fact, we encourage people na if they have feedbacks is to message us right away in our page, no, in our Facebook page. Sometimes they personally message sa Messenger din. For the simple, like they ask us they order something to us, dineliver sa kanila. Pagdating sa kanila, ma'am, parang may natunaw yung icing or yung ganito and all. Hindi naman maiiwasan kapag nasa sa delivery. Especially on the delivery kasi to be honest, marami nag-order na sobrang lalayo din sa amin. So, pagdating sa kanila, probably na nagalaw yung icing or whatever. Hindi na nila ma-post. Kasi hindi na ano yung... So, sabi namin, sige, we will just replace it. We can offer even replacing it. Pero sabi na, hindi siya, ma'am, kinain na po namin. Masarap pa din naman. Masarap pa din naman. Ayan. Hindi na ninyo fault yun, no? Kasi travel yung food na malayo, okay. Pero it's still... Yes. We encourage. We take it kasi it's a way of improving our services. Yes, kasi you cannot please everyone naman. Tama. And a lot of these things kasi may point din naman eh. Yes, sa delivery. Especially on the delivery kasi to be honest, maraming marami nag-order na sobrang lalayo din sa amin. So,
pagdating sa kanila, probably nagalaw yung icing or whatever. Hindi na nila ma-post. Kasi hindi na ano yung... So, sabi namin, sige, we will just replace it. We can offer even replacing it. Pero sabi na, hindi siya, ma'am, kinain na po namin. Masarap pa din naman. Masarap pa din naman. Ayan. Hindi na ninyo fault yun, no? Kasi travel yung food ng malayo, okay. Pero it's still, yes, but we encourage, we take it kasi it's a way of improving our services. Yes, kasi you cannot please everyone naman. Tama. And a lot of these things kasi may point din naman Yes. diba? Probably we could improve on whatever. It's free packaging. research for you, diba? Exactly. Yes. And it's also a way for you to improve nga, diba? Kasi direct feedback from your clients. Okay. How about yung competition po? How do you feel about that? Lalo sa tabako, marami ang coffee shops doon. So how do you feel about having competitors po? Yeah. Well, normal naman yung yung may competitor, no? And it's important talaga sa business so that you can continue improving yours, di ba? Sa amin kasi, syempre nag-ocular muna kami before we conduct the research. So, nag-research muna kami. So, sino ba yung mga competitors natin? So, meron na din doon na mga talagang mga hotels that already has a cafe. May pangalan na. Mga pangalan. Kilala na. And kami we are just starting. So, sabi namin, sige, let's give it a shot. Anyway, sabi nga namin, we are selling naman the experience. Overall experience. Ayan. So, important din yun, no? Knowing na maraming competitors, maraming pareho ng klase ng negosyo, that you check, hindi masama yun, na you check first the area, ano ba yung need na kayang ibigay ninyo as business owner, and i-check din kung ano yung mga meron yung mga magiging competitors, so you can offer something else to them, no? Kasi kahit papano merong hinahanap ang tao na hindi nila makita doon sa ibang mga existing businesses na. So yun yung naisipan nyo, kaya ginawa nyo mas homey, sa bahay lang, and then yung ambience, yun yung pinag-isipan ninyo ng mabuti. So yun, hindi po masama yun. Pag negosyante ka, kumbaga ocular muna, tikim-tikim din muna nung mga ino-offer ng iba, and then doon ka makakapag-isip ng mga innovations din doon sa ginagawa mo kung para mo mas mai-improve at umangat ka doon sa. And competition is good, no? Kasi hindi ka magre-relax sa business owner. I have to always be one step ahead of the competitors, no? So kasi kung walang competition, ayan, okay ka na lang, magre-relax ka na lang. Pero if you think na merong magaling din nakasabayan mo, mas gagalingan mo pa, and that's good for all the consumers din, di ba? And sa atin na business owners, ano po yung mga syempre sabi nga nila, pag nag-open ka ng business, may continuous learning dun eh. Parang yung mga dating nalaman lang ni ma'am sa training, pero nung nagnegosyo na siya, parang nabago pa rin yung mga naiisip mo dati. Ano po yung mga learnings ninyo sa business nung kayo na mismo yung nag-handle? In terms of the products, yung products, na I learned that we have to deliver kung ano yung hinihingi ng clients, no? For example, may pumunta doon isang van. Nag-photoshoot daw sila. So, they wanted to eat ng pares. So, they're looking for pares dun sa cafe namin. And of course, pares naman is not a cafe concept na food, no? It's a different. Pero, I can deliver. Diba? Sabi ko, kahit wala sa menu. Kahit wala sa menu, I can deliver. Kasi marunong naman akong gumawa ng product na yun. So, I promised them na right now, you cannot avail of that. Pero, I promise that when you come back, it's ready. So, nandun na, nakapaskil na doon, pares, yung pares is available na sa cafe namin. So, that's one. So, R&D basically, we focus on R&D talaga, research and development ng mga product. Kasi, syempre may basic, yung sa trainings naman, di ba? Basic yung iaano mo. So,
we try to come up with more innovations din. Yes. That's the one of the key part of the services na binibigay namin. Not only on the food, but also on the services. So, 'di ba? Kaya gaya na sinasabi mo, 'di ba? You have to benchmark it kasi ultimately it's the experience of the people, 'di ba? Kung pare-pareho kayo na ganun lang yung experience nila, wala kang pinagkaiba. So, I think yun yung doon kami nagfo-focus at this point in time. Kaya nga from the time that we started to date, siguro parang meron na kaming launch na additional na mga 3 to 4 products on top of the current lineups namin because ito yung needs na hinihingi ng mga tao. Yeah. Ayan. And we are also planning kasi marami na rin inquiry sa amin. If we can come up of packages where they can rent the whole place. Yeah. Parang ano lang, exclusive for events. them. For events. Mga small gathering. Yes, or meetings. Yeah, and we're working on it para right now, para hopefully itong parating na itong mga graduation. Yan. So we can mga offer birthdays. it. So ngayon, ano pa lang prenup pa lang ako. Prenup. Mga nagpi-prenup na din. Coffee lovers talagang napili yung inyong. Ang cute ng background na wall na yan. Di ba? Napaka-presko sa mata. Pag nandyan siguro. In fact, when you go outside of the alfresco, hindi lang siya basta open. Parang garden setting kasi siya. Kaya nga may puno ng piling malaki. And we have some ornaments doon. May mga tanim. Kaya wala lang tayong picture. Wala yata picture. Pero pagkapasok mo pa lang dun sa mismong, kasi driveway nga yun dahil garahe, diba? So nandun na kagad siya. So kaya kahit mainit, lumalabas yung mga tao doon kasi mapresko siya. Mapresko pa din. Tsaka parang nasa garden ka. Parang mas masarap nga naman magkape kapag nasa garden. Ayan. So nakakatuwa naman na yung mga ideas ninyo pareho ay pinagko-combine ninyo dito sa inyong negosyo. And napakaganda na sa tabako. Okay, so albay. Tabako is in albay. So, as a business owner po, naramdaman niyo po ba na you were provided ease of doing business? Yes. Sa tabako. Sa tabako, yes. Ayan. And I also wanted to give the kudos to the local government of Tabaco kasi ever since mabilis kasi yung processing nila ng mga permits. Yes. And then they would actually guide you kung ano yung mga kailangan mo and so on and so forth. So in our case actually, when we applied for the business permit specifically last January lang, parang part kami ng first 100 din na new business registrants. Oh, nice. And it took me naging 2 days lang kasi the first day na nag-submit ako, wala yung mga signatories So I went back the following day just to get the business permit. So But 2 days. Almost 1 day lang talaga. So, i-congratulate natin yan, BPLO dyan sa Tabaco na si Ma'am Sarah Jowers at yung iba pang mga katulong niya dyan. Yeah. So, kudos po sa inyo. Galing-galing naman ni Ma'am Sarah. Ayan. So, may pa-reward pa important sila yun. sa mga Opo. Yung first 100 na nag-register, may message akong na-receive. Sabi niya, you can claim your prize for being one of the 100 na nag-register ng business. May pag-ganun pala sa Tabaco. Nakakatuwa naman sila. And of course, kahit maliit na bagay yan, nakakatuwa, no? Sa And it pakiramdam actually encourages business owners to really comply on the permits and all. Kasi importante yun Importante yun. And kapag meron ngang ease of doing business na pinoprovide ang isang LGU, so kakalat yun na, naku, sa Tabaco, madali magbukas ng negosyo, hindi mahirap, hindi ka papahirapan, 2-1 araw lang makukuha mo na yung permit, which is very important sa mga business owners. So, ang galing-galing naman ng Tabaco. Ayan. So, yes, like let's mention that how important is it to comply with all the requirements like DTI, BIR, mayor's permit? Anong naidulot nun sa business ninyo? Well, one of which is this one, this interview. Kung hindi kami kompleto sa mga permits, we won't be given a chance to be here, right? And I think ako kasi I'm a full-time employee and I've seen that there's a lot of facilities given by the government that can be accessed kung kumpleto ka sa mga permits and all, no? And sa amin naman,
yung wala kang kakaba-kaba, Tama. especially food business, especially may customer ka. You don't want that one day punong-puno yung shop mo, biglang papasok yung taga-munisipyo, sabihin, Oo, wala kang isara. permit, you have to close. Yes. Diba? So, And confidence booster Yes. yon sa isang negosyante. Kampante. And of course, Totoo po ba yun? Experience yun na meron talagang mga pumupunta at hinahanapan talaga ng sanitary permit or mga papers na may mga ganun po ba kayo na-encounter? hindi malayong mangyari kasi we've been, like what I've said, we've been operating a water station. So during that time, talaga kami monthly you test the water. Yes. Tapos papadalhan ka talaga ng City Health ng pag hindi ka hindi ka nagpa-test or hindi ka nag-comply or failed ka, ipapaklose yung yung kasi at the end of the day, ang LGU naman ang gusto nila is yung benefit ng mga tao, di ba? Yes. Safety ng mga tao. Yes. Especially we're on the food business. Tama. So, Okay. very important din sa amin. Yun. So, nasanay na kayo dun sa water refilling station I think na so, yeah. kailangan mag-comply sa cleanliness. So, pati dito sa food business, nadala nyo na din. Yeah. So, hindi naman po sila bibigyan ng permit to operate kung hindi na-check ng LGU na maganda yung kitchen, malinis Yes. yung chine-check po talaga yan. Pati yung mga So, tao. pati they yung have mga to, tao. We have to comply on this Comply. health cards kasi Health card. regular Kaya, silang tama. medical. Yes, pati yung mga staff po nila. Yeah. So, once you see that food business is registered, na nakapaskil dyan na may mga permits, kampante din ang mga tao o yung mga customers sa kumain dyan kasi sure sila na malinis talaga yung na-check talaga yung So, sa may mga businesses po dyan, na mga food business na hindi pa rin nagre-register, maniwala na po kayo sa ating dalawang business owner dito na may dagdag, may plus factor po, dagdag confidence at di ka kakaba-kaba kapag ikaw ay registered. Kasi marami na po tayong negosyo ngayon dito sa ating probinsya. Pero pag nag-check na ng ilan ba yung businesses, hindi sila nabibilang kasi hindi pa sila nagpaparegister. So, we encourage you all po na mag-register na. Sabi nga ni Sir, sa tabako, one day, wala pang isang linggo, kuha mo na. O one day lang halos, sabi ni Sir, 24 hours, registered ka na. So, ayan, let's comply. Yon. So, since sina Sir and Ma'am ay mga Albayano business owners, let's support them po by sharing po itong aming program sa inyong mga Facebook pages and wall. Let's show them our love and appreciation. Pag-share nyo lang po ng aming program, matutulungan na po natin sila na ma-promote ang kanilang negosyo for free. So, huwag tayong maging madamat sa pag-share. Ayan. So, yun po. Yun ang ginagawa din ng Provincial Government of Albay is to give business owners like you a platform where you can share your stories, the background story, para yung mga tao din, pag nakita nila yung 1025, kasi anniversary nila yan. Diba? Not everyone knows about the background story. That's something that I'm proud of dito naman sa aming program. Kasi when they hear about your stories, they have a deeper appreciation kapag sila ay pumunta dyan sa inyong establishment. Parang, okay, so ito pala yung kwento nito. Ayan. So, nakakatuwa naman. And since nakasama po kayo sa aming 100 guests, o ika 100 po kayo na guest, kayo po ay makakasama dun sa second edition ng aming Let It Po Business Magazine. Kasi nag-launch po kami ng business magazine namin nung last year. Yung first 1 to 50 guests namin ang nandun sa business magazine na yun. So, kayo po, kasama kayo sa second edition namin. Ayan. Wow. So, this will be spread all around the place. Yung kwento ninyo ay mababasa din po ng mga tao doon sa aming magazine, and you will be invited to participate in our trade fairs and our expos. Pag may mga foreigners po pumupunta dito and they want to sample yung mga best of Albay products, you can also be invited po. And if we have trainings and seminars, you will be prioritized. Ayan. So, sa mga nanonood po dyan ng mga business owners, Albayano business owners, take advantage po of this program that we have for you, this Let It Po Business Hour program. Ayan. So, please po, i-share ninyo itong aming program sa inyong mga Facebook walls. Ayan. So, let's go back. What makes your business, kumbaga, how do you market your business? Sino ang in charge of marketing?
it's a joint effort actually. Pero medyo siya yung mas masipag of course, because of the power of the social media. Social media talaga yung pinaka mainstream na advertising namin or propagate nung business. But of course, we are rooting always on the word of mouth. Kasi nga, like what you've said, we are selling experience. So we are sure na yung mga nakarating sa amin is talagang ikukwento yan sa iba. And we've seen that a lot of that kind of things happening on the past few months kasi marami kaming returning customers, and I think nagbibigay din kasi kami ng mga loyalty cards. Nice. Just to make sure na nabibigyan namin sila ng part din, di ba? And nakikita namin ang dami nung claims nung ibig sabihin returning customers talaga sila. And we are happy about that. So it actually gives us more strength to really push forward to innovate pa. Yan. Importante yung word of mouth advertising. Libreng advertising yon. Yes. And kapag word of mouth kasi, kunyari, nakita ko lang sa advertisement sa Facebook or ganun. Iba yung dating kapag friend mo yung nag-recommend sa'yo, hindi. Nakapunta na ako doon, masaya doon, masarap doon, ganyan. Mas papaniwalaan mo yung word of mouth advertising kesa dun sa nabasa o nakita mo lang somewhere. So, very important yung, kumbaga, whole customer experience na ino-offer ninyo sa inyong mga guests. So, not just the taste bad ang happy, pati yung mata nila happy sa nakikita nilang ambience. And yung, meron ba kayong tinatawag na personal touch, yung nilalapitan niyo yung customer? Kinukumusta ninyo, kinakausap. Actually, tinitrain din namin yung mga staff namin. And yun yung ginagawa nila. Papasok pa lang yung customer, nakaabang na sila sa pinto. Welcome, mga ganon. Yung mga pleasantries. Important yun. So, nung nag-umpisa kayo, ilang empleyado meron po? We have 4 na agad. Ngayon po, ilan na sila? Same pa rin. 4. Meron kami mga part-timers. Part-timers. Ayan, ang galing. Na lang kami ng mga part-time. So, yun ang kagandahan sa negosyo. Kapag marami nang nai-employ, maraming natutulungan ng mga households na maging okay din ang kanilang finances kasi may employment. So, pag lumaki ang business ni Ma'am and Sir, mas marami silang may employ, mas maraming matutulungang pamilya. Ayan. So, ngayon may 4 na pala. Nakakatuwa. And how do you teach your staff po na magpakita nga ng great customer service and yun nga sabi ninyong magandang experience sa mga customers? Paano nyo sila tinuturuan? Actually, when we started the business, nagkaroon kami ng parang training din. Training namin sila. Para nagkaroon kami ng role play. Sige, kunyari, ikaw yung customer, papasok ka, ganito, ganyan. Actual talaga. Ganon. Kasi ako po, we both came from a telecom company. Lalo ako, exposed talaga ako sa customer service. Parehas tayong tatlo pala, no? So talagang ako medyo mataas talagang standard ko pagdating dyan. Tama. No? So that's why when I go to any establishment, for example, mataas ang expectation ko. That's why yun din ang gusto kong ibigay sa kanila. Tama. Ayokong pagdating nila doon, nakabusangot ka, disappointed na agad yung clients. Tsaka konting taas lang ng boses o medyo simangot ka talaga na-upset tayo kasi we are providers of great customer service. And pag tayo naman yung clients, we expect the same from people. Yun naman yung talagang pagtagaling ka ng telecom. Ang sakit. Kasi ako kaya kong ibigay, bakit ikaw hindi? Oo, diba? Totoo po yun. Pagaling ka sa telecom kasi kami, grabe ang training sa amin, ano? Yung mga tamang pagsalita, tamang tono, lahat-lahat yun, inaaral namin. So, pag kami ang customers, di kami nabibigyan nun. Sama sa loob. Sama sa loob. Kasi if we can do it, kaya din naman nila pag ginusto nilang gawin. So, you make sure of that by training your people. Ayun. So, sa inyo po, ano yung top 3 na pinaka-importanting qualities ng isang business owner? I think number 1 is attitude. And
second would, of course, your technical skills. And third, lalo na kung may partners ka, is yung relationship mo with your partners and your people. So, dun lang iikot palagi yan eh. Kasi, siguro, I don't think may mga negosyo dito na rocket science eh. Diba? It's there. It's simple. Pero lahat yan nadidiskarel kapag ka, number one, of course, you don't have the technical skills to be there. Iaasa mo lang sa mga tao. Pag umalis yung tao, wala na. Kawawa ka na. How you treat your people, how you treat your partners, of course, importante yun. And, siyempre, ikaw, as a business owner, yung attitude mo rin towards your business. Diba? So, I think, napaka-importante nung tatlong part na yun na dapat present yun sa business owners. I'll make it 4 and this is the most important. Ano yun? Na kailangan as a business owner naka-anchor ang mo sa faith in God. Kasi this will not be realized kung hindi sa tulong ng Diyos. Yung guidance. Yung guidance. And yung mga signs, di ba? Yun yung number one. Yun yung number one. Nag-agree na rin talaga si Sir. Yun ang number one. Dapat may faith, maniniwala, hingi ka ng guidance, di ba? Kasi kapag merong guidance ni Lord, smooth ang lahat. Yes. No? Naniniwala po kayo. Talagang smooth at ituturo sa iyo yung tamang direksyon ng mga gagawin mo. Ayun. And then attitude. Doon na siguro papasok yung lagi ka dapat positive. Yes. Kasi may mga araw na hindi masyadong mabenta. If you have the right attitude, di ka agad susuko. Yes. Di ba? Yes. And then, yung laging magpapakita ka lang, di ba? Part ng attitude yon. Yung basta nandyan ka lang. Tinuturo nyo rin po ba yun sa mga tao? Opo. Huwag ka lang umabsent. Okay We are na. just role be models actually, di ba? Kasi kung ano nakikita sa iyo ng mga tao mo, yun yung gagayahin nila. Tama. So you should be a role model talaga. Yun, ang galing. So, practice what you preach, kumbaga, di ba? Dapat as business owner, ganun ka. Tuturuan mo sila, di ikaw din gagawin mo rin kung ano yung tinuturo mo. So, ano po yung mga tips naman ninyo sa mga mahihilig din sa kape, mahihilig din mag-bake, and nag-iisip din sila magbukas ng negosyo, pero yun nga, hindi pa sila magkaroon ng lakas ng loob. What's your advice to them? So, number one, to make this realize, kailangan mo na nilang knowledge, of course. Kung kami nga nag-invest kami for Hindi knowledge. pwedeng tsamba lang. Hindi pwedeng tsamba lang. Kasi, ano lang yan, mamamatay yung negosyo. Oo. So, kailangan... Backed with knowledge Right, talaga. back with knowledge. So, importante na marunong ka from the smallest detail ng negosyo mo hanggang sa pinakamalaki, dapat alam mo yan by heart. Kasi ako, alam ko lahat yan. Hindi naman sa, parang sabihin mo all-knowing ka, no? Kasi pag negosyante ka, bawa, absent, biglang nagkasakit yung hook mo. Tama. Sarado ka. Sarado ka. So ako, okay, I'll cover for you. Nandun ako sa kusina. Yes. Ako ang nagkukook. Tama. Absent si dapat alam mo barista. lahat. Nag-training ako for barista. So, I'll cover for the barista. Yun. So, So, ganun. skilled ka So, hindi dapat ikaw asa sa tao. Lahat ng aspeto ng negosyo kaya mong i-cover pag may nag-absent. Ayun. Actually, yun yung naging ano rin namin eh. Even dun sa when we were doing the water station, di ba? Talagang kami, na-experience namin, hands-on talaga kami from doing the refilling and hanggang sa pag-deliver. Paghugas ng mga galon. So, I think that's the one of the tip eh. Kasi dapat talaga all-hearted ka talaga dun sa negosyong bubuksan mo. Hindi lang siya because of may pera ka. Kasi minsan, it's not all about the money. Yeah. Or kung dahil yun ang uso, yan Yun ang uso. Kasi mamamatay yung negosyo mo. Okay. So, you have dapat that passion talaga. gusto on that. mo. Gusto mo. You have the proper trainings and skills to do that. And talagang also, kasi yung how to put that business kasi maraming facilities eh. Oo. Hindi pwedeng sabihin mo, ay wala kasi akong pera. Maraming facilities. Pwedeng tumulong. Yes, yes. Sa Start a totoo lang. business. Yes. And you can always start small eh. Like sa amin, wala naman kaming ganong kalaking pera, di ba? To invest. But inuunti-unti namin yan. And we were able to put that together.
I see. Okay. Sige po, bigyan natin sila ng idea. Like you said, you don't need to start big, no? It's kahit maliit lang muna. Ano yung pinakamaliit na puhunan na pwedeng gamitin sa ganitong klaseng negosyo? Minimum. May nakikita kasi ako ngayon yung mga pop-up na mga coffee. So, I think ang mga initial capitalization doon is less than 100,000. So, they can start up with that. Ang i-offer lang muna nila are drinks, kung marunong cold sila drinks. mga cold drinks. So, they don't have to buy kasi ang mahal naman talaga sa cafe is the machine, yung espresso machine. That will cost you around mga 300 to 500,000 na. Just for the espresso. Depende sa machine, no? So, to start a business, kung yun talaga ang passion mo, meron namang mga alternatives. Like, pwede kang gumamit ng mocha pot, for example. Yun ang pwede mong i-alternate doon sa machine, espresso machine. But of course, iba yung quality. But if really you wanna start up, pwede mo na yun. Pwede ka na mag-start with that. I see. Okay. And ano naman po yung kaibahan ng mga beans natin dito sa inyong coffee business? Kayo po ba ay may mga local mga distributors sa pinagkukuhanan? Kayo po ba ay nag-aangkat ng mga beans? Saan po So, we have a supplier from Manila. Kasi two things yun eh. We maintain the quality kasi. And wala pa kaming nakikita na local beans na pwede naming itapat doon sa quality. And we don't want to compromise on that. So, talagang very particular kami doon sa quality ng mga raw materials na ginagamit namin. Okay. So, majority lahat from Manila. From Manila. Yan doon yung supplier ninyo. Ayan. So, kung meron po dyan na mga local suppliers na confident naman kayo sa quality ng inyong mga coffee beans, pwede po kayong lumapit po kina Ma'am and Sir and i-present ninyo, pasubukan ninyo ang inyong mga open naman po kayo doon. Basta maganda ang quality. Ayan. So, magtulungan din tayo dito, no? Of course. Open naman sina Ma'am and Sir. Ayan. In fact, majority ng mga local supplies namin, dito na lang dito na lang namin kinukuha. Hindi na kami kumukuha sa Yun pero lang talaga diba, parang may na-interview na kami dati na coffee shop din po na meron siyang supplier na dito lang din sa local. Kaya baka nakikinig po siya. Yung local supplier, ayan, open si Ma'am and Sir na baka isa sila sa magiging clients din ninyo. Ayan. So, sino po ang mga gusto ninyong pasalamatan na mga nakatulong sa inyo dito sa negosyo? Number one, actually, na-inspire ako mag-open because natuto ako mag-bake. Kasi sabi ko that partner yan ng coffee shop. Gusto kong pasalamatan si Councilor JP Lee kasi siya yung tumulong sa akin. Bigay ng opportunity. Yung family, of course, namin. Family, yung mga friends namin who's continuously supporting us sa business. Yung mga kasama namin sa church. And of course, our clients also. And our clients. Above all, our clients. Yes. Yung papatronize talaga sa amin na returning. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, if there's one advice po, best advice that you can give sa mga business owners or would-be business owners na nakikinig sa atin, ano po yun? I'm sorry. Kung may isang advice po kayo na gusto ninyong ibigay sa mga would-be business owners o mga business owners na nanonood sa atin. Kagaya ng sabi ko kanina, kailangan hands-on ka. Hands-on. You have to be knowledgeable sa business. And it has to be your passion. Kasi kung hindi mo yan passion, iaasa mo yan sa tao. Yes. So, hindi yan magpo-prosper. Kasi, pag inasa mo yan sa tao, of course, hindi niya may dependencies. May mga dependencies. Yeah. So, dapat hands-on. All around. Alam mo lahat ba pasikot-sikot ng business. Ikaw naman, sir, ano yung best advice? I think don't aim for the biggest
business muna. Start small. Start small. Be expert of that kasi yung expansion mabilis na lang Mas mabilis mag-expand kaysa dun sa mag-downsize ka or totally close mo. Na malaki tas biglang palit na So, hindi mo ma-manage start small. ng maayos. Assess yourself hanggang saan lang yung kaya mo muna and then you start from there. Magde-develop na lang yan eventually. Ayan. Okay. So, let's go and promote na po our business. Sabihin niyo na yung mga best na pwede nilang ma-experience dyan sa inyong coffee shop. Go ahead po. Invite our viewers na. Yes. I invite all of you po to visit our cafe if you want to have a relaxing ambience while enjoying your cup of coffee. We are located po sa Purok 2, Matagbak, Tabaco City. Ang landmark po namin is yung Quantum gasoline station and yung Sunflower Bakery po. Yeah. You can always Google that. Sa Google Maps. Google Maps. Ayan. And if they want to see some of the sample products po, can they find you po sa Facebook? Ano Yes. po yung mga social media apps na meron kayo? Yes, you can visit our page, 1025 Republic Cafe. Our Instagram, Instagram 1025 sila. Republic Cafe. So, Ayan. meron din po kaming delivery just in Ayun. case. You could message our Facebook page and we can arrange deliveries lalo na yung mga within the tobacco area. Yes. Ayan, We are okay. also partnering with delivery companies there. Companies. Okay, meron tayo ditong local delivery company na na-interview po, si Bicol Express. I think they have lower rates. We could, also- Bicol Express. Bicol Taga-Ginubatan po sila. And yun, they service the province of Albay din. I Maybe see. you want to explore Bicol Express. your a business venture with them po, Bicol Express. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong Maraming dalawa. salamat Sa din po. pagiging guest po namin. Bitin na naman ako. Parang yung guest lang namin kahapon. Ang dami nilang mga words of wisdom din. So, nakakatuwa po. Kulang yung isang oras. Sir Chad, gawin na natin 2 hours yung business hour. Paalam na. Para lahat talaga ay makover natin. So, maraming salamat po sa inyong dalawa. Marami po Maraming masiguradong natutunan ng ating mga audience sa inyong dalawa po sa pagpapatakbo ng business. 1025 Republic Cafe owners, Miss Ma'am Ann Villaflores and Sir James Villaflores. Maraming salamat. Maraming Thank you salamat. very Ayan, sa inyo pong lahat sa panonood ng isa na naman naming episode, 100th episode ng The Ledipo Business Hour. See you again on Monday. Enjoy the rest of the week. Thank you again, Sir Richard Bobbies. Thank you, Steph, for being with us. And to Brandon, na staff ko na nag-invite po sa inyong dalawa. Thank you. And of course, sa staff ng PIO and Ledipo, maraming salamat. And please share po ang aming program sa inyong mga Facebook pages and walls para matulungan natin sila ma-promote ang kanilang negosyo for free. And sa mga Albay business owners po dyan, don't hesitate to get in touch with our office, Ledipo Albay, and we will promote your businesses for free po. Ayan. So, thank you so much po Thank sa you so much. panonood. Thank you for being our guest. Thank you for watching. See you again on Monday. Bye-bye po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.